Ryan, kumusta ang sitwasyon ngayon dyan sa Daraga Albay at nakalikas na ba ang mga ating mga kababayan? Yes, Monica, magandang gabi. Simula nga kaninang tanghali ay tuloy-tuloy na ang nararanasang pag-ulan dito sa probinsya ng Albay. At yung ating mga kababayan na nagmula doon sa 5 barangay dito sa Daraga ay tuloy-tuloy na din ang pagdating dito sa Daraga National High School kung saan sila pansamantalang manunuluyan sa tala ng MDRRMO Daraga. Nasa 1,000 pamilya ang tutuloy dito ngayong gabi. Monica, simula kaninang tanghali ay inililikas na ng lokal na pamahalaan ng Daraga Albay ang mahigit 1,000 pamilya o aabot sa mahigit 3,000 individual na maaaring maapektuhan ng banta ng Bagyong Ada at ng pag-aalboruto ng Bulkang Mayon dito sa Daraga na galing sa 5 barangay sa bayan ng Daraga. Tuloy-tuloy ang ginagawang evacuation ng lokal na pamahalaan ng Daraga sa barangay Budiaw, Banyadero, Malubago, Matnog at Busay. Para lang po ito sa preparedness natin para sa Bagyong Ada. Maiwasan natin yung kung magkaroon man ng lahar flow dito sa mga gali. If ever po na mag-escalate ang Bulkang Mayon habang nandito si Ada malapit sa atin, sa Albay, isasama na namin i-evacuate yung iba pa na barangays na sinabi ko kanina, nasa 7 to 8 kilometer hanggang 9 kilometer PDC po, yung Miisi, Salvacion. Inaasahan kasi ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA magbabagsak ng 100 to 200 mm ng ulan ang Bagyong Ada na lubhang delikado dahil sa banta din ng mataas na aktibidad ng Mayon, lalo na sa mga barangay na malalapit sa paanan ng bulkan. Ayon sa PHIVOLCS, posibleng dumaan ang eruption lahar sa southwestern at eastern slopes ng Mayon Volcano na maaaring may kasamang pyroclastic density current o PDC. Sa Daraga, posibleng maapektuhan ang barangay Miisi at Binaan Channels. Sa Legazpi City, kabilang sa maapektuhan ang barangay Mabinit, Bunga, Mataanag, Buyuan at Padang. Sa Santo Domingo, posibleng tamaan ng barangay Lidong at ang Basud River. Sa Kamalig, anumang oras ay magkakaroon na din ng evacuation. Tinataya ng lokal na pamahalaan ng nasa 1,000 families o 1,000 pamilya o katumbas ng 4,000 individuals ang ililikas nila dahil sa posibleng lahar at mga pagbaha sa 21 barangay sa bayan. At dahil sa dalawang magkasabay na kalamidad na mararanasan sa Kamalig, nagrekomenda na ng state of calamity ang lokal na pamahalaan kasama ang disaster management team sa Kamalig na ihahain sa sangguniang bayan upang magamit ang disaster response fund sa panahon ng sakuna. Na mag-declare na yan ng state of calamity sa Kamalig, pero yung sa Mayon area lang. Yung affected lang ni Mayon. Yun ang ginagawa po natin. Para naman kasi sa probinsya kasi, supposed to be yung province yung nagde-declare, kaso nasa panlalawigan pa. Samantala, nakahanda din sa PUN ang lokal mahalaan ng Albay at Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pangangailangan ng mga kababayan nating apektado nitong pagputok ng Bulkang Mayon at kasabay ng Bagyong Ada dito sa probinsya ng Albay. At yan muna ang latest live mula dito sa probinsya ng Albay. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Ryan Salatandor.